Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Agnes, kumusta na nga pala si Tia Rosa? Hindi pa rin ba maayos ang kanyang pakiramdam? Hindi pa rin eh. Sa tingin ko nga kapag hindi naagapan ng sakit ni nanay, baka lumala ang sakit niya eh. Palaging sinusumpong ng paninikip ng dibdib. Wag naman sana. Ang bait kaya ni Tia Rosa. Walang makakapantay sa kabaitan na ibinibigay niya sa baryo natin. Siya lang ang takbuhan ng lahat pagdating sa kalusugan. Malayo kasi tayo sa bayan eh. At siya ang nag-iisang albularyo dito. Ngayong si Tia na nagkakasakit, dapat tulungan natin siya. Kailangan niya ang tulong natin ngayon. Kaya nga, bakit kaya ganun? Kung sino pa'y mababait, sila pa yung pinapahirapan ng karamdaman. Kaya nga eh, ilang beses na rin akong nagdarasal na sana gumaling na siya. Hindi ko na rin kasi kayang makita na nahihirapan si nanay eh. Kahit kami din naman eh, hindi namin kaya nakikitang ganun ang kalagayan ni Tia. Naging malapit na rin kami sa kanya. Simula pagkabata kasi, tayo na magkakasama, di ba? Tapos doon pa tayo palagi sa bahay niyo naglalaro, Agnes. Tama si Gael. Kung may maitutulong lang kami sa'yo para madala si Tia Rosa sa ospital at madali siyang magamot gagawin na namin. Kaya lang, pare-pareho naman tayong palaging walang huling isda kapag pumapalaot. Ang konti palagi ng huli natin. Isa rin yan sa problema ko eh. Kapag wala tayong huling isda, wala rin kaming pagkain at malabo rin magkaroon kami ng pera pandagdag sa gamot ni nanay. Hayaan mo na. Hahanap na lang uli tayo ng ibang lugar na maraming isda. Sa tingin ko naman maraming parte ng dagat na ganun. Hindi lang natin alam. Kailangan lang natin maglibot-libot siguro. Kaya nga, kung gusto mo, lahat na mahuhuli natin ngayong gabi, ibibigay namin sa inyo. Baka pwede na yun para madala si Tia Rosa sa bayan at maipagamot. Seryoso ba kayo? Hindi nyo naman kailangan gawin yun eh. Ano ka ba naman, Agnes? Ngayon ka pa ba tatanggi? Pare-pareho lang naman tayong nag-aalala kay Tia. Kailangan natin magtulungan para mabilis ang paggaling niya. Kaya nga, seryosong-seryoso kami, Agnes. Handa kaming tumulong sa inyo, lalo na kung para sa ikabubuti ni Tia Rosa. Hindi na rin natin pwedeng asahan ang mga magulang natin dahil may kanya-kanya naman silang trabaho at malabong makatulong yun para sa panggamot niya. Salamat naman kung ganun. Hindi ko tatanggihan yan. Malaki ang may tutulong yan para sa panggamot ni nanay. Lalaot na ba tayo mamaya para makarami tayo? Makarami ka dyan. Hanap kaya muna tayo ng ibang lugar na maraming isda. Ang konti na kasi ng huli natin dun sa lugar na binabalik-balikan natin eh. Kaya nga, konti na lang ang nakukuha nating isda dun eh. Kaya konti na lang din ang nabebenta natin. Saan kaya tayo pwedeng lumipat? Hindi ko rin alam eh. Wala pa akong ibang alam na lugar sa laot na pwede nating puntahan. Yung may bahura sana. Para sure ball tayo na may mahuhuli tayo. May alam ako na pwede natin puntahan. Pero dapat, matapang kayo. Bakit naman? Saan ba yun? Parang alam kong tinutukoy mo ah. Sa Isla Kuligligan tinutukoy mo no? Oo, sa Isla Kuliglig nga. Balita ko kasi maraming isda doon. Kaya lang, marami ring mga kababalaghang nangyayari. Narinig ko na nga rin yun, pero hindi pa rin naman ako nakakapunta doon dahil pinagbabawalan ako ni nanay. Ayokong pumunta dun no. Balita ko kasi yung mga nakakapunta dun hindi na nakakauwi. Parang nawawala na lang na parang bula. Miski ang mga bangka na gamit nila hindi na raw nakikita. Bakit? Ano ba mga nakatira sa isla na yun? Sirena? Halimaw na kumakain ng tao at bangka? Ang narinig ko sa mga matatanda na nag-uusap, mga aswang daw ang naroon. Yung mga aswang na pumapatay, wala silang sinasanto kahit sino ka pa, kaya walang nangangahas na pumunta doon. Pero bakit hindi natin subukan? Kung doon naman tayo makakakuha ng maraming isda Ayoko ngang isugal ang buhay ko para lang sa pera. Hindi natin alam kung ano naghihintay sa atin dun. Baka mamaya, hindi na tayo makauwi ng buhay. Pero tama rin naman si Jacob, hindi natin malalaman kung anong meron sa lugar na yun kung hindi natin susubukang puntahan. Kaya nga, baka kasi kwento-kwento lang yung mga sinasabi nila at hindi naman talaga totoong nangyayari. Anong hindi? Di ba nga ilang beses nang may nawala dito sa baryo natin na mangingisda? Hindi na kaya sila nakabalik? Hanggang ngayon hinahanap pa rin. Kahit ang totoo ay baka hindi naman na talaga makikita. Pero wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Patunayan natin sa kanila na hindi totoo ang mga aswang at mga kwentong baryo lang yun. Ayos lang naman sa amin ni Agnes kung ayaw mong sumama sa amin, Gael. Naiintindihan namin na takot ka lang.
Ay naku, kinukonsensya nyo lang ako eh. Hindi kaya? Ayos lang talaga. Hindi ayos yun. Bangka namin ang gagamitin nyo eh. Oo nga pala. Pero kung ayaw mo nga, hindi ka namin pipilitin. Kasi alam naming takot ka. Oo na, sasama na ako. Ayun. Bilib din talaga ako kay Agnes. Kahit na babae siya, mas gusto niya sumama sa laot kesa mamalagi sa bahay eh. Wala naman akong pagpipilian eh. Kailangan ko maghanap buhay para kay nanay. Pero hindi trabaho ng babae ang lumaot. Ngayon nyo pa ba sasabihin yan halos ilang taon na tayong magkakasama sa laot? Sa bagay. Nang magkasundo na ang magkakaibigan sa kanilang lakad, kinagabihan ay inihanda na nila ang kanilang mga gagamitin sa paghuhuli ng isda. Ayos na bang mga gamit natin? Oo, meron na rin naman tayong pagkain para sa 3 araw. Umanap na lang kaya tayo ng iba natin pwedeng hagisan ng lambat. Bakit? Susubukan lang naman natin dun eh. Kung wala tayong makuha dun, di lumipat tayo ng pwesto. Hindi naman masama kung susubok tayo, Gael. Malay mo, doon pa talaga maraming isda at ayaw lang nila tayong papuntahin doon dahil alam nilang marami talaga tayong mahuhuli sa lugar na yon. Malawak naman ang dagat eh. Pwede tayong maghanap ng ibang lugar. Gael, yun ang malapit na pwede nating makuha ng isda. Bakit pa tayo lalayo? Tsaka, hindi kakasya ang dala nating gasolina kung lalayo pa tayo. Tama si Jacob. Susubukan lang natin, Gael. Hindi kasi talaga maganda ang pakiramdam ko sa lugar na yun eh. Pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari. Ano ka ba? Handa naman tayo kung sakaling may mangyaring hindi maganda eh. Kung aswang nga talaga ang mga nakatira sa lugar na yun, di lalabanan natin sila. Para saan pa tong mga dala nating buntot pagi, asin at bawang? Ay, bahala na nga. Aanhin natin ang mga buntot ng pagi na yan kung hindi natin gagamitan panlaban sa mga aswang. Hindi sila makakaligtas sa mga buntot pagi, no? Matatalo kaya natin sila gamit ang mga buntot pagi na yan? Oo naman, mabisang pangontra ang buntot pagi, sabi sa akin ni nanay. Maniwala ka dahil albularya si Tia Rosa. Kung hindi lang siya nagkasakit, malamang na pwede niya tayong tulungan ngayon. Yun nga din ang iniisip ko eh. Sana pala dumaan muna tayo sa kanya para nakahingi tayo ng mga pangontra. Siguradong may iba pa siyang alam na pwede nating magamit. Hindi rin naman natin yun magagawa. Nagpapahinga kasi siya kanina nung umalis ako ng bahay. Kaya wala rin kayong mahihingi sa kanya. Okay na tong mga dala ko. Bahala na ha. Basta kung anong mangyari sa atin sa isla na yun, kailangan natin makauwi ng buhay. Hindi dapat tayong mamatay o kahit isa sa atin. Makakauwi talaga tayong 3. Sana lang bago tayo makauwi, marami na tayong nahuling isda. Para naman marami rin tayong maibenta. Panigurado yun. Halos wala naman kasing pumupunta doon ng mga taga rito sa atin dahil takot sila kung ano man meron sa isla na yun. O siya, tara na. Mabuti pa nga. Nagsimula ng paandarin ni Gael ang bangka habang sina Jacob at Agnes naman ay pumwesto na sa unahan. Habang nasa karagatan sila at tinatahak ang pagpunta sa Isla Kuliglig ay hindi maiwasang kabahan ni Gael dahil alam niyang mali ang kanilang ginagawa at maaari nila itong ikapahamak. Pero wala naman siyang magagawa dahil kailangan nila ng pera para sa pagpapagamot ng ina ni Agnes. Nang pahapon na ay natanaw na nila ang isla. Nanlaki ang mga mata ng 3 nang makita kung gaano kaganda ang kanilang nakikita. Oy, tignan niyo to! Lumapit kayo dito sa fish finder, bilisan niyo! Bakit? Anong meron dyan? Hala, totoo ba yan? Hindi naman magsisinungaling ang fish finder Sabi ko naman sa inyo dito talaga tayo makakakuha ng maraming isda. Tingnan nyo, ang dami! Tingnan nyo yung isla na yun. Yan na ba ang Isla Kuliglig? Oo, ayan na yun. Tignan nyo, ang ganda tignan ng isla dahil sa kulay nitong luntian. Huwag na muna. Subukan muna nating ihagis ang lambat natin para naman kapag nagpahinga na tayo, doon na tayo sa isla tumuloy. May punto si Jacob. Baka sumama rin mamaya ang panahon Tignan niyo ang paligid, paunti-unti nang dumidilim dahil sa makakapal na ulap. Delikado kung nandito pa tayo sa dagat tapos malakas ang alon. Kailangan talaga nating tumabi sa pampang. Sige, manglambat muna tayo. Para kahit bumuhos ang ulan may nahuli na tayo. Gael, tulungan mo ako dito sa lambat. Ihagis natin sa dagat. Hindi naman tayo aabutan ng malakas na ulan, no? Wala pa yan, tiwala ka lang.
Inihagis na ng tatlo ang lambat sa dagat at habang naghihintay sa mga isda na pumasok sa lambat, nagsimula na rin silang mamingwit para pampalipas oras at para may maiulam. Manghang-mangha ang tatlo sa kanilang nahuhuli dahil maraming uri ng mga isda ang kanilang nakukuha. Ngayon lang ako nakahuli ng ganito kalaking bangus. Siguradong mapapagamot na natin si Tia Rosa kasi makakaipon tayo ng malaki-laking halaga. Kaya nga, pwede na rin kami magpaayos ng bahay dahil sa mga isda na to. Ay, salamat talaga at dito tayo pumunta. Hindi talaga tayo nagkamali na pumunta dito. Bakit ayaw kaya tayong papuntahin dito ng mga taga ron sa atin? Kung marami naman pala tayong makukuha dito, bakit kailangan nilang itago to? Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Hindi naman din sila pumupunta dito. Pare-pareho lang din naman tayong palaging walang huli tuwing nangingisda tayo. Hayaan na natin yun. Ang mahalaga ngayon, napatunayan natin na wala talagang masamang nangyari sa atin. Sa katunayan, ang swerte pa nga natin eh. Sasabihin ba natin ito sa kanila? Wag na muna. Baka bigla silang magsisugo dito. Wala na tayong makukuha ulit dahil ubos na naman. Tama si Gael. Hanggat hindi pa gumagaling si Tia Rosa, hindi muna natin sasabihin sa ibang natuklasan natin sa Isla Kuliglig. Sige, hindi na muna natin ipagsasabi sa iba. Nang sumapit ang hapon, hindi maitago ang saya na nararamdaman ng tatlo dahil noon lamang napuno ang malaki nilang lalagyan. Kadalasan kasi ay hindi ito napupuno, kaya halos wala ring natitira sa kanila para sa pansariling pagkain. Hindi na ata tayo aabutin ng 3 araw Pwede na tayong umuwi bukas eh. Kaya nga, pwede na natin to ibenta bukas sa bayan. Hindi tayo makakauwi kaagad bukas dahil siguradong malakas ang ulan na parating. Tignan niyo yung langit. Oo nga, madilim na. Pwede na rin siguro tong makatulong kay Tia Rosa. Kahit sila nanay na lang ang magdala sa kanya dun sa syudad. Para makabalik ulit tayo dito para manghuli pa ng isda. Hindi kaya magtaka mga taga-baryo kung bakit marami tayong huli? Malamang at magtataka sila at magtatanong kung saan tayo nanlambat. Basta, wala tayong sasabihin sa kanila. Kapag may nagtanong, hindi tayo sasagot. Mabuti nang wala silang alam. Ang gahaman naman natin kung ganun. Akala ko ba gusto mo mapagamot si Tia Rosa? Di wag na muna nating sabihin hanggat hindi nagiging maayos ang kalagayan niya. Kapag magaling na siya, pwede na nating ituro sa kanila kung saan tayo nanguhuli ng isda. Kaya nga, sa ngayon, wala na rin naman tayong magagawa dahil puno na itong lalagyan natin eh. At hindi rin tayo makakabalik agad sa baryo dahil mukhang may unos na paparating eh. Doon na lang tayo muna sa isla na yun, no? Baka naman may mga nakatira dyan. Diyan na muna tayo sa dalampasigan magpahinga. Kung wala namang nakatira, di mas maganda. Tara na, baka maabutan pa tayo ng ulan eh. Tingnan niyo, mukhang malakas talaga yan. Gael, tara na, paandarin mo ng bangka. Doon mo na ihinto sa bandaron. Tapos maghanap na lang tayo ng pwede nating matuluyan. Meron kayang tao dyan? Meron yan, isla yan eh. Halos lahat naman ng isla may nakatira eh. Pero iba kasi ang isla na to. Alam nyo kung paano to katakutan ng mga tao sa atin. Sa bagay, pero malay nyo may makita tayong nakatira dito. Kaya pumunta na tayo doon. Oo na, eto na. Habang papalapit ng papalapit sa tabing dagat ang bangka, ay unti-unting namamangha ang magpipinsan sa kanilang nakikita. Jacob, ang angkla, bilisan mo! Ito na, sandali lang naman. Ang puti ng buhangin dito parang kumikinang pasaliwanag. Hindi kagaya sa atin, normal na buhangin lang. Ang linis-linis dito. Kaya nga eh, tapos tignan niyo ang paligid Berdeng-berde dahil sa mga puno, dahon at mga damo. Parang wala talagang nakatira dito eh. Ang payapa pa ng paligid, ang tahimik. Dito maganda magpahinga, nakakawala ng pagod. Ang ganda namang tumira dito. Bumaba na kaya tayo. Maglakad-lakad muna tayo sa dalampasigan. Biruin nyo ganitong kagandang lugar na ayaw nilang puntahan? Kung alam ko lang na may ganitong lugar, di sana dito na tayo palagi pumupunta. Hali kayo, dali! Tignan niyo sa bandaron! Bakit? Anong meron? Ayun tignan niyo! Ang daming prutas sa mga puno. Ang sarap ng mangga. May mga hinog. Kuha tayo! Tagbunga na ba ngayon ng mangga? Hinog na yun Parang ang sarap kainin. Hindi pa naman ata Bakit dito hitik sa bungang mangga? Ano ba kayo? Hindi na mahalaga yun.
Ang mahalaga ngayon, makakain tayo ng masasarap na prutas. Alam nyo naman kung magkano presyo niyan sa bayan, di ba? Sa bagay, mahal nga yan. Sulitin na natin to. Minsan lang naman eh. Kumuha na tayo ng marami at dali natin pa uwi. Siguradong matutuwa nito si Tia Rosa kapag nakakain siya ng maraming prutas. Sa bagay, tara lapitan na natin. Para tayong nasa paraiso nito ah. Teka, baka nga mayroong may-ari ng lugar na to. Yari tayo kapag nakita tayo dito na kumukuha ng prutas, tapos hindi man lang tayo nagpaalam. Kaya nga, bakit ba hindi ko kagad naisip yun? Magpaalam muna kaya tayo. Wala naman tao eh. Wala rin naman bahay dito. Kanino tayo magpapaalam? Sa puno? Pwede rin. Baka mabati tayo eh. May mga duwende kaya dito? O kaya engkanto? Maligno? Kaya ganito siguro kaganda ang lugar na ito? Magtabi-tabi po na lang tayo para hindi tayo mabati. Tabi-tabi po. Kung may duwende man dito, sigurado naman akong papayagan nila tayong kumuha ng prutas eh. Paniguradong mababait naman sila. Tingnan mo nga, ang ganda ng lugar eh. Mga puting duwende ba? Di ba sabi yun daw ang mga mababait? Oo, tapos yung itim na duwende o pula naman ang mga masasama. Yari tayo dun. Natawa ka pa talaga. Paano kung hindi lang duwende ang nandito? Baka may iba pa, kagaya ng mga engkanto. Ano ba yan, Gael? Tama na ang kaiisip mo sa mga elemento. Hindi ka naman makakatulong eh. Kumuha na lang tayo na makakain at bumalik na tayo sa bangka. Tignan nyo, umuulan na sa dagat. Basang-basa na ang bangka natin tapos ang dilim-dilim na rin sa langit sa bandaron. Ha? Oo nga no. Umuulan dun. Dito hindi. Ang galing ah. Hala, oo nga, hindi ko napansin yun. Hindi ko lang sinabi, baka kasi matakot kayo eh. Mga elemento pa naman ang pinag-uusapan nyo. Baka naman nagkataon lang na umuulan dun tapos dito sa atin hindi. Eh ito bang lugar na ito hindi uulanin? Grabe naman kung ganun. Hayaan nyo na nga. Ipagpasalamat nyo na lang na hindi umuulan dito dahil wala tayong masisilungan. Sa bagay. O siya, tara na. Gusto ko na talagang kumain ng mga prutas. Hoy Jacob, sandali lang naman, huwag kang tumakbo. Nasisira mo yung mga bulaklak eh. Masyado ka talagang matakaw. Hintayin mo nga kami. Kanina pa ako natatakam eh. Gutom na rin ako. Pwede naman kasi tayo magluto sa bangka eh. Para saan pa yung dala natin mga pagkain dun? Itabi na muna natin yon para bukas. Ito na muna ang kainin natin ngayon. Ang dami na nito eh. Pwedeng iulam ang mangga sa kanin. May dala naman tayong kanin, di ba? Hindi na tayo magsasaing. Gael, ikaw nang umakyat sa puno. Kami na lang ni Jacob ang pupulot dito sa ibaba. Ayoko nga, si Jacob na lang. Total siya naman tong atat kumain eh. Oo na, idadahilan mo pa ako. Hindi mo na lang sabihing hindi ka marunong umakyat ng puno. Nang-aasar pa talaga? Umakyat ka na nga, nagugutom na rin ako eh. Ako rin nagugutom na. Bilisan mo na dyan, Jacob. Eto na nga eh, saluhin nyo ah. Masayang-masaya sina Agnes at Gael habang pinupulot at sinasalo ang lahat ng prutas na inihahagis naman ni Jacob sa kanila. Tuwang-tuwa sila sa kanilang mga nakukuha na para bang mga batang noon lang ulit nakaakyat sa puno at namitas ng mga bunga. Ang sarap nitong mangga, hindi maasim. Kaya nga, pakiramdam ko mamaya sasakit na ang tiyan ko sa sobrang dami kong nakain. May buko pa dun oh. Baka gusto nyo. Tama na, Jacob. Ang dami pa nga nito eh. Hindi ko na rin kayang ipagsiksikan sa tiyan ko. Maiimpatyo na talaga ako sa dami kong nakain eh. Ako nga rin eh. Pakiramdam ko anumang oras pwede kong abutan ng LBM dito. Ang bastos mo naman. Nakita mo nang kumakain tayo eh. Hindi pa rin humihina ang ulan sa dagat. Paano kaya tayo makakabalik dun? Patilain na lang muna natin ang ulan, saka tayo bumalik. Lilipas din yan. Gael, pulutin mo nga yung mga plastik na pinaglagyan mo ng sausawa na asin at sili. Ang kalat mo eh. Dalhin mo yan sa bangka. Huwag kang magtatapon ng mga ganyang basura dito. Bakit? Hayaan mo na lang dyan. Wala namang makakakita eh. Mabubulok din naman yan, saka ilang peraso lang yan. Kahit na, kalat pa rin yan. Damputin mo na, baka mamaya may makakita sa'yo, pagalitan pa tayo dito. Mamaya na, pag-aalis na tayo. Kakainin ko lang to natira kong mangga. Sayang eh. Ang takaw mo talaga. Aray, bakit naman tayo nang babato? Kumakain ng tao eh. Agnes, isa pa ha, matatamaan ka na sa akin.
Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Binato mo ako eh. Ang sakit nga eh. Ano ba kayo? Para kayong mga bata ah. Itigil nyo na nga yan. Ito kasi pinagbibintangan akong binato ko siya hindi naman. Sino pala yun? Ang sakit kaya. Ilang beses na yun ha. Hindi ko lang pinapansin nung una. Aba malay ko, basta hindi ako ang nambato sa'yo. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento, Gael. Sa mukha kong to, gagawa pa ako ng kwento? Ang layo ko kaya sa'yo tapos akong sisisihin mo? Ikaw ang nasa likod ko eh. Tama na nga yan. Ang mabuti pa, maghanap na lang tayo ng pwede nating mapagpahingahan dahil malapit ng dumilim. Para kang bata, Gael. Itigil mo na nga yan. Kung hindi kayo ang bumato, di sino? Malay namin. Baka naman guni-guni mo lang yun. Naramdaman ko, Jacob. Ang sakit ng bato ko dahil sa bato na yun. Sino naman kaya yun? Basta wala akong ginagawa sa'yo, ha? Tumayo ka na dyan. Magsimula na tayo maghanap ng pwedeng pagpahingahan. Hindi mo talaga pupulutin yung mga kalat mo, Gael? Siguro yung bumato sa'yo kanina, yun ang nagbabantay dito sa lugar na to at nakikita nilang nagkakalat ka. Huwag mo nga akong takutin, Agnes. Hindi kita tinatakot, Gael. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pulutin mo na kasi, Gael. Hindi dapat tayo nagkakalat sa ganito kagandang lugar. Oo na, pupulutin na nga eh. Aray ko naman! Ang sakit nun ha! Agnes ha! Ha? Binato mo ako eh! Hindi kita binabato ha, ang layo-layo ko sa'yo eh. Sino yun? Tignan mo na, si Agnes talaga yun eh. Pati ikaw, binato rin niya. Hindi nga ako yun. Sino naman? Ikaw lang naman tong nasa likuran ko. Si Gael, pinupulot yung mga kalat niya. Hindi nga ako. Baka meron tao dito na hindi natin nakikita. Baka nagtatago. Hanapin nyo. Inis na palinga-linga si Agnes para hanapin ang nambato sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang isang nilalang na maliit at may hawak na tungkod. Dumadampot ito ng bato na gagamitin para batuhin ang tatlo. Ah! Ano yun? Saan? Ayun oh! Sa may punong yun! Ah! Duwende! Duwende yan! Takbo! Duwende? Sabi ko sa inyo may duwende dito eh! Takbo na! Duwende nga! Takbo na! Teka! May sinasabi yata siya! Hindi ko maintindihan eh! Parang wala naman eh. Umalis na tayo dito. Baka kung ano pang gawin sa atin yan. Parang may sinasabi nga siya. Wala nga. Tara na! Tara na, lapitan natin! Sandali lang. Ayoko. Bahala kayo dyan. Ikaw na mauna, Agnes. Teka, wag mo akong itulak. Teka, nasa na yun? Bakit nawala? Ano yung magic? Gumamit siya ng magic niya? Putik, nakakatakot naman dito. Tara na nga, bumalik na tayo sa bangka. Mabuti nga hindi pinarusahan si Gael eh. Kung hindi mo dinampot ang kalat mo, baka hindi ka na nakakapagsalita ngayon dahil pinatiklop na ng duwende ang bibig mo. Baka siya yung nambabato sa atin. Duwende? Nasaan ka? Magpakita ka sa amin. Baka pwede mo kaming tulungan. Uy, wag mo na nga palabasin. Nakakatakot na kaya. Tara, bilisan nyo na. Maghanap na tayo ng matutuluyan. Naglakad-lakad na sila para maghanap ng kanilang pwedeng pagpahingahan. Pero ilang minuto na silang naghahanap, wala pa rin silang makitang bahay o kahit anong kubong pwede nilang silungan. Wala naman akong makitang bahay dito eh. Ano ba namang isla to? Kaya nga eh. Napapagod na ako kakalakad. Bumalik na lang kaya tayo sa bangka. Baka tumigil na rin ang ulan. Pwede na tayong matulog doon. Bakit kasi wala nakatira dito sa lugar na to? Ang ganda-ganda pero walang nakatira. Maliban sa duwende na nakita natin kanina. Kasi nga, kinatatakutan tong isla. Sino ba naman titira rito kung ang kwento sa baryo natin na maraming nilalang dito na kinatatakutan? Ano na ba ang kinatatakutan nila? Yung duwende na yun? Malay mo, may iba pa talaga nakatira rito maliban sa duwende na yun. Baka may engkanto o baka nga may aswang dito. Baka nga sa ibang baryo ganun din ang mga kwento sa kanila eh. Kung may pumupunta dito, malamang na marami ang nakatira dito. Gusto nyo bang tumira dito? Ewan ko sa'yo, hindi ako titira rito. Ang layo kaya sa bayan. Baka hindi ko kayanin yun. Tapos may mga nilalang pa na hindi maipaliwanag. Ayoko sila makasama.
Kahit ako rin, pwede naman tayong bumalik-balik na lang dito kapag may oras pa tayo. Pero kung dito titira, hindi rin ako papayag ano. Hindi ko kayang iwan si nanay. Kaya nga, kailangan ni Tia Rosa ng tamang pag-aalaga. Hindi natin siya pwedeng ilayo sa baryo dahil baka bigla siyang atakihin ng sakit niya. Oo, bukod kasi sa iniinda niyang paninikip ng dibdib, meron din siyang hika. Kaya hindi siya pwedeng ilayo na lang basta dahil kailangan pa ng mahabang biyahe. Sa bagay. Tara na, bumalik na tayo sa bangka. Habang naglalakad ang tatlo pabalik sa pinanggalingan, napahinto sila sa kanilang nakita. Gumagalaw ang mga damo sa paligid na ikinagulat nila. Tignan niyo, yung damo! Ha? Bakit gumagalaw ang mga yan? Baka may hayop na gumagapang dyan at palapit sa atin. Baka ahas! Yung duwende! Yung duwende ang may gawa niyan! Hala, nagbintang agad. Takbo na! Tatakbo na sana paalis ang tatlo nang bigla na lamang silang harangan ng halamang gumagapang hanggang sa tuluyan na nga silang nakulong sa loob ng halaman na yon. Wala na ako makita! Tanggalin natin tong halaman! Nakulong na tayo! Paano na tayo makakaalis nito? Gumawa tayo ng paraan. Tignan nyo, baka may pwedeng lusutan dyan malapit sa inyo. Ito! Dito pwedeng dumaan! Tara na! Bilis! Pilitin nating makaalis dito! Takbo na! Bilisan nyo! Ano to? Bakit may halaman na naman? Pinaglalaroan ata tayo ng duwende! Tumakbo na tayo! Bilisan nyo! Ano ba nangyayari sa atin? Huwag ka nang magtanong! Tumakbo na tayo pabalik sa bangka! Tignan nyo! Ang alin? Nasaan? Ayun oh! May babae sa banda ron. Medyo malayo nga lang pero lapitan natin. Baka matulungan tayo. May nakatira naman pala rito eh. May babae nga! Ang ganda niya. Para siyang diwata. Lapitan natin. Sandali lang. Baka naman engkanto yan. Magandang engkanto. Gusto ko siyang maging kaibigan. Ano ka ba naman, Jacob? Nakakita ka lang ng maganda eh. Tara na, baka kung ano pang gawin yan sa atin. Nang paalis na sila, napansin ni Agnes na ayaw kumibo ni Jacob. Nakatitig lang talaga siya sa babaeng kanilang nakita. Jacob, tara na! Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Wala tayong matutuluyan. Baka abutan tayo ng gabi sa masukal na lugar na to. Huwag ka nang tumitig dyan. Jacob! Ha? Oo. Ito na. Pabayaan mo na yan. Hindi ka rin naman papatulan nun kung sino man yan. Kaya nga, doon ka na lang maghanap sa baryo natin. Marami rin naman magaganda dun eh. Hindi rin. Wala nga akong makitang pwede kong ligawan sa atin eh. Oo na, tara na. Mga baguhan ba kayo dito sa isla? Ngayon ko lang kasi kayo nakita eh. Ay, Lechugas! Bakit naman bigla kang nanggugulat? Kumusta? Teka, ikaw yung nandun kanina. Bakit nandito ka na kagad? Ilang metro ang layo ng kinatatayuan mo kanina. Hindi nyo lang siguro napansin ang paglapit ko. Kayo nga kanina ko pa napapansin na nagdidiskusyon. May problema ba? May maitutulong ba ako? Ang ganda ng boses niya. Para siyang anghel. Nagpapahinga lang kami rito. Naabutan kasi kami ng malakas na ulan eh. Buti na lang walang ulan dito sa isla na to. Ganun ba? Ako nga pala si Kiray. Kayo? Ako naman si Jacob. Siya si Gael. At siya naman si Agnes. Magpipinsan kaming tatlo. Ang ganda mo naman, Kiray. Naku, salamat. Sabi nga rin nila. Nila? Oo, yung mga napapadpad din dito sa lugar namin. Ibig sabihin, may napapadpad din pala rito? Oo naman. Kayo nga napunta din dito eh. Kiray, may alam ka ba na pwede naming matuluyan sa isla na to? Baka kasi hindi tumila ang ulan eh. Meron naman. Dun sa bahay ko, gusto nyo ba? Bahay mo? Oo, huwag kayong mag-alala. Ako lang naman ang nakatira doon. Wala akong kasama kaya pwedeng-pwede kayo doon magpalipas ng gabi. Sige, sasama kami. Teka lang Jacob, huwag ka nga kagad magdesisyon. Hindi tayo pwedeng sumama sa bahay niya, lalo pat mag-isa lang yata siyang nakatira ron. Bakit naman? Anong masama? Ikaw talaga, Jacob. Hindi ka nag-iisip. Alam mo namang mga lalaki kayo tapos gusto mo pang sumama sa kanya. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao kapag nakita tayo, ha? Wala naman nakakita dito sa atin eh. Tignan nyo nga.
Halos wala namang tao sa lugar na to. Basta hindi. Hindi tayo pwedeng sumama sa kanya. Sa bangka na lang tayong 3. Siguro may pinaplano ka, no? Tigilan mo na yan, Gael. Hindi ka papatulan ni Kiray. Ha? Anong sinasabi mo? Basta hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay dahil baka kung anong mangyari sa isa sa atin. Anong pinag-uusapan nyo? Wala. Salamat na lang, Kiray. Pero mas maganda sa bangka na lang kami magpalipas ng gabi. Pasensya ka na, ha? Mauna na kami sa'yo. Aalis na kayo? Kaya nga, wag na muna tayo umalis. Sayang naman, oh. Kararating lang ni Kiray. Kiray, babalik na kami sa bangka ah. Tara na Jacob, bumalik na tayo. Tara na, bilisan mo! Bakit ba nagmamadali kayo? Huwag ka nang maingay. Tara na. Hinila na nila paalis doon si Jacob at bumalik na sila sa bangka. Nakahinga ng maluwag sina Gael at Agnes nang tuluyan na silang makalayo kay Kiray. Nakaramdam kasi ang dalawa na parang may masamang mangyayari kung magtatagal pa sila sa pakikipag-usap sa babae. Agnes, hindi ba pumapasok sa isip mo kung bakit bigla na lang sumulpot yung Kiray na yan? Napansin mo ba? At saka, saan ang bahay niya? Siya lang mag-isa sa lugar na to? Nakakapagtaka. Oo nga, pero hindi pa rin kasi talaga maalis sa isip ko yung duwende kanina na nakita natin. Tapos biglang nawala. Mahiwaga nga talaga ang lugar na to. Yung pa rin ang iniisip mo? Oo nakakatakot kaya siya. Mukha siyang matanda pero maliit lang. Kaya nga tinawag na duwende, kasi maliit. At may kapangyarihan. Anumang oras pwede nila tayong parusahan. Natatakot din naman ako sa duwende na yun. Hindi nga lang natin pinansin kanina eh. Kasi baka nandyan lang yan sa paligid. Pero si Kiray, mas nakakatakot naman yung pagsulpot niya kanina. Bakit naman? Dito siya nakatira, hindi na masama yun. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Jacob eh. Palibhasa, gandang-ganda ka sa kanya. Maganda naman kasi talaga siya. Oo nga, maganda nga siya. Pero may mali eh. Isipin nyo ha, kanina tinitignan lang natin siya sa malayo. Nakatalikod siya, malayo tayo. Tapos nung paalis na tayo, bigla na lang siyang nasa likuran natin. Paano niya nalaman na nandun tayo? Ayan, dyan din ako nagtataka eh. Paano nangyaring ang bilis niya nakarating sa likuran natin? Paano yun? Tapos hindi ba dapat matakot siya sa atin kasi mga dayo tayo? Kaya nga, hindi ba niya naisip na baka may gawin tayong masama sa kanya? Siguro kung ibang tao yun, baka kung ano na nangyari sa kanya. Hindi ba pwedeng nagmamagandang loob lang siya sa atin at gusto lang tayong tulungan? Ipagtanggol mo pa? Baka nga may sa demonyong babae na yun eh. Yan din nga ang iniisip ko eh. Hindi ko rin talaga maintindihan ang hiwagang bumabalot sa lugar na to. Basta, maganda si Kiray. Walang makakapantay sa ganda niya. Ewan ko sa'yo. Habang naglalakad ang magpipinsan, ay napansin nila ang isang matandang lalaki na namimitas ng mga dahon ng halaman. Huh? Sino yan? Wala naman siya dyan kanina, di ba? Wala nga. Diyan din tayo kumain kanina eh. Baka naman kararating lang niya. Subukan muna natin magtanong. Baka taga rito rin siya. Ang mabuti pa, lapitan na lang natin siya at kausapin. Magandang araw po. Ay, Diyos ko po, Mariosep. Ay, ginulat nyo naman akong mga bata kayo. Pasensya na po. Anong ginagawa nyo sa lugar na ito? Hindi kayo dapat nandito. Po? Bakit naman po? Nagpapahinga lang po kami dito dahil naabutan po kami ng ulan eh. Aalis din naman po kami kagad bukas. Magpapalipas lang kami ng gabi sa isla. Hindi nyo ba alam na delikadong lugar na ito? Kayo sigurong sinasabi ng mga duwende na nagkakalat ng basura sa isla. Nakakausap niyo po ang mga duwende? Oo, ang mga lunti ang duwende ng tagapangalaga ng isla na ito. Kaya ganito kaganda ang paligid. Yung po siguro yung nakita namin kanina na may dalang tungkod. May gusto rin siyang sabihin sa amin pero hindi namin maintindihan. Tapos bigla na lang po siyang nawala. Siya nga yun. Gusto niyang sabihin sa inyo na umalis na sa lugar na ito dahil delikado ang mga buhay niyo. Anumang oras, pwede kayong mamatay sa isla na ito. Bakit naman po? May pumapatay ba dito? Hindi ba nakakarating ang mga kwento-kwento sa mga baryo niyo? Sigurado akong may mga nalalaman din kayo tungkol sa isla na ito
Meron naman po. Pero hindi naman po kami naniniwala eh. At saka wala namang nangyari sa amin nang pumunta kami dito. Wala pa. Dahil hindi pa sumasapit ang hating gabi. Bakit po? Ano pong mangyayari pagsapit ng ating gabi? May aswang sa lugar na ito. Kaya kung ako sa inyo, hanggat hindi pa dumidilim, umalis na kayo. Dahil hindi kayo paaalisin ng buhay sa isla na ito. Aswang? Wala naman po kami nakitang aswang eh. Sa katunayan nga po, anghel ang nakita namin kanina. Ang ganda niya nga po eh. Parang wala nang makakapantay sa ganda niya. Hindi pa naman kasi malalim ang gabi. Hindi ba ang sabi tuwing 12:00 daw ng gabi lumalabas ang mga aswang? Anong sabi nyo? May nakita kayong magandang babae kanina? Opo, parang bigla na nga lang po siyang sumulpot eh. Tapos ang nakakapagtaka, pinagmamasdan lang po namin siya sa malayo. Tapos nung paalis na po kami, bigla na po siyang nasa likuran namin at nagsalita. Ang bilis nga po niyang nakarating eh. Natatakot nga po ako eh. Tapos gusto niya pa po kaming patulugin sa bahay niya. Eh malayo pa po ba dito ang mga bahay? Kasi wala po kaming nakikitang mga bahay dito eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Sigurado akong si Kiray ang nakita nyo kanina at nakausap. Siya nga po. Kiray po ang pakilala niya sa amin kanina. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira dito sa isla? Gusto ko po siyang puntahan eh. Ang lakas talaga ng tama mo kay Kiray. Minsan lang yan pero grabe ang pagkahumaling niya sa babaeng isang beses pa lang niyang nakikita. Hindi ordinaryong babae si Kiray. Ang katangiang inyong nakikita sa kanya ay para lamang linlangin kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano pong hindi siya naging ordinaryong tao? Hindi talaga tao si Kiray, kundi isang engkanto na naninirahan sa isla na to. Ang ganda naman niyang engkanto. Isa siyang aswang. Kaya wag na wag kayong babalik sa isla na to kapag nakaalis kayo ng buhay ngayon. Kayo naman po. Huwag naman po kayong magbiro, seryoso po kami. Imposible naman po maging aswang si Kiray. Ang ganda niya nga po eh. Sinasabi ko na sa inyo, hindi yun ang tunay niyang anyo. Isa siyang aswang. Nililin lang niya lang kayo para madali niya kayong masaktan at malapa. Malapa? Seryoso po ba kayo dyan? Paano niya naman po kami kakainin? Eh mukha naman siyang mabait eh. Basta, binabalaan ko na kayo. Maging ang mga duwende na narito ay sinabihan na rin kayo. Pero hindi kayo nakikinig sa kanila. Parang wala naman po silang sinabi sa amin eh. Hindi po namin sila maintindihan kanina eh. Nandito sila sa paligid natin kaya mabuti pa. Umalis na kayo sa isla na to habang wala pang nangyayaring masama sa inyo. Bukas na lang, para naman makapagpaalam pa ako kay Kiray. Hindi pwede! Dahil kapag hindi kayo umalis kagad, hindi na kayo aabutin ng umaga. Pero malakas pa po ang ulan. Hindi po kami pwedeng maglakbay sa dagat ng ganito kalakas. Kung ganon, hindi dapat kayo lumayo sa amin dahil nanganganib na ang buhay ninyo. Ninyo? May mga kasama po kayo rito? Yung mga duwende. Ayan sila, oh. Siya yun. Siya yung nakita namin kanina. Mawalang galang na po. Pero pwede po ba naming malaman ang pangalan niyo? Berto ang pangalan ko. At sila naman ang mga kaibigan ko dito sa isla. Ayos lang po sa inyo na duwende mga kaibigan nyo? Oo naman. Hindi naman sila mga masasama. Mababait sila. At sila rin ang naghatid sa akin ng balita na may tao dito sa isla at nanganganib na ang buhay. Nanganganib? Hindi naman po maayos naman po kami. Kaya nga po, buhay na buhay pa po kami. Kaya nga, pero kapag nagtagal pa kayo rito sa isla, siguradong wala nang matitira sa inyo. Habang nagsasalita ang matanda, ay nakarinig na sila ng kaluskos sa kanilang paligid. Mga duwende, ano yun? Baka po hayop lang. Bumalik na kayo sa bangka. Bilisan nyo na. Mas ligtas doon. Tayo na nga. Baka huminto na rin ang ulan. Mang Berto, samahan niyo po ako bukas sa bahay ni Kiray ah. Gusto ko po siyang makita. Tama na yan, Jacob. Hindi ka papatulan nun. Bakit naman hindi? Magandang lalaki rin naman ako ah. Sa panaginip mo lang yon, Jacob. Malayong magustuhan ka ni Kiray.
Grabe naman kayo sa akin. Parang hindi tayo magkakamag-anak ah. Nagsasabi lang kami ng totoo para hindi ka na masaktan sa huli. Aray ko naman, ngayon pa nga lang sinasaktan niyo na ako eh. Buti nga yun eh, mahirap kaya magkagusto sa malayo sa baryo natin. Tinamaan na talaga ng pag-ibig si Jacob eh. Lakas ng tama kay Kiray. Sino ba naman kasi ang hindi tatamaan sa kanya? Ang ganda niya kaya, para siyang Diyosa. Diyosa kamo ng mga aswang. Tapos si Jacob ang hari. Kahit hindi na siya magpalit ng anyo, mukha na siyang aswang eh. Ang sasama niyo talaga. Tara na, wala nang ulan no. Doon na tayo sa bangka magpahinga. Tama, gusto ko na rin matulog. Nang makabalik sa bangka ang tatlo ay kaagad na rin silang nagpahinga. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Agnes dahil sa hampas ng alon sa kanilang bangka. Bumangon siya at tinignan ng paligid. Napansin niyang wala sa bangka si Jacob. Gael! Gael, gumising ka muna! Hindi ko makita si Jacob! Nasaan ba yun? Oh, ano yun? Si Jacob, hindi ko makita. Baka naman bumaba lang. Babalik din yun. Hindi eh, masama ang kutob ko. Hanapin na natin. Inaantok pa ako eh. Ikaw na lang ang maghanap. Tumayo ka na dyan, bilisan mo. Oo na nga. Eto na, tatayo na. Kainis naman eh. Saan ba kasi pumupunta ang lalaki na yun? Hindi ko rin nga alam eh, kaya nga hahanapin natin eh. Baka kasi mapano siya sa isla na to kung hindi natin siya hahanapin. Kapag nakita ko talaga ang lalaki na yun, talagang babatukan ko. Istorbo sa pagtulog eh. Matulog ka na lang ulit kapag nakita na natin siya. Kainis? Oh, dalhin mo tong flashlight at buntot pagi. Baka may makita tayong mabangis na hayop dyan eh, wala tayong panlaban. Akala ko aswang eh. Pwedeng aswang din naman ang makita natin. Ay nako, malas na lang talaga ang mga naniniwala sa aswang. Hindi imposible yon. Yung mga duwende nga meron eh, aswang pa kaya? Sa bagay, tayo na nga. Hanapin na natin ang lokong yun para makabalik na ako sa pagtulog. Saan naman kaya pupunta ang lalaki na yon? Alam niya namang delikado sa isla na to, sabi ni Mang Berto. Paano kung pumunta siya kay Kiray? Hindi niya naman alam ang bahay ni Kiray eh. At isa pa, ano naman ang gagawin niya doon? Malay mo lang. Alam mo naman kung gaano niya kagustong puntahan ng babaeng yun eh. Pero saan naman ang bahay niya para doon na tayo pumunta? Dapat pala tinanong natin si Mang Berto. Ang misteryoso ni Mang Berto, no? Marami rin siya sigurong alam sa isla na to, kaya ganun niya tayo kagustong paalisin. Dito din kaya siya nakatira? Hindi natin na itanong eh. Sa tingin ko, pero hindi dito sa lugar na to. Baka sa kabilang parte ng isla. Baka nga. Habang naglalakad ang dalawa at patuloy na hinahanap ang pinsan, ay napahinto sila nang makita si Jacob matapos matutukan ng liwanag ng flashlight na hawak ni Gael. Gael, si Jacob yun hindi ba? Nasaan? Ibalik mo doon ang liwanag ng flashlight. Huwag mong likutin. Natutukan mo na kanina eh. Ayun oh, at kasama nga niya si Kiray. Oo sila nga. Puntahan natin. Wag! Anak ng pating! Nanggugulat naman kayo, Mang Berto eh. Huwag kayong maingay para hindi nila kayo marinig. Ano pong ginagawa niyo dito? Gabi na po ah. Binabantayan ko kayo. Kanina ko pa sinusundan ang kasama niyong yan. Sabi ko na sa inyong umalis na kayo, hindi kayo nakinig. Tingnan niyo, nakuha niya ang pinsan niyo. Nakuha niya? Tuluyan na siyang naakit ni Kiray. Tignan niyo ang gagawin ng babae na yan sa kasama niyo. Sisip-sipin ni Kiray ang dugo ng kasama niyo para bumalik ang maganda niyang kutis. Matagal na kasing wala siyang naiinom na dugo ng tao, kaya posibleng hindi na magtagal ang kanyang ganda. Hindi po ba kayo nagbibiro? Wala nang panahon para magpiro pa, bata. Totoong sinasabi ko. Kung ganoon, kailangan po nating iligtas ang pinsan namin. Hindi siya pwedeng patayin ng babaeng yan. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Magagamit na rin namin tong buntot pagi na dala namin para sa aswang na yan. Mabuti naman at alam niyo ang panlaban sa mga aswang. Ano pa mga dala niyo bukod dyan? Meron din po kaming dalang asin sa bangka. Pwede rin po natin yung magamit. Pwede. Hihingi na rin ako ng tulong sa mga kaibigan kong duwende. Totoo po bang may kapangyarihan sila? Oo.
Kaya nilang kontrolin ang mga halaman dito sa isla. Kaya malaki ang maitutulong nila sa atin. Kung may kapangyarihan naman po pala sila, bakit hindi na lang po nila pinatay si Kiray nung una pa lang? Hindi naman sila pumapatay. Maliban na lang kung kailangan talaga sa sitwasyon. At saka, hindi naman namimerwisyo mga aswang sa isla. Mga dayong tao lang ang pinupuntirya nila. Pero kung hihingi tayo ng tulong sa kanila, tutulong sila. Ay sige na, maganda na kayo dahil mapapalaban tayo ngayong gabi. Siguradong hindi niya tayo titigilan hanggat hindi niya tayo napapatay lahat. Tara na Agnes, bumalik na tayo sa bangka. Kunin natin ang ibang pangontra sa aswang na yan. Bumalik din kayo kagad dahil baka hindi niyo na maabutang buhay ang pinsan ninyo. Mang Berto, kayo na po munang bahala kay Jacob Huwag niyo pong hahayaang mapatay siya ni Kiray. Oo, akong bahala sa kanya. Susubukan kong itakas ang pinsan niyo kapag may pagkakataon. Salamat po Mang Berto. Ay sige na, bilisan niyo na. Kaagad na bumalik sa bangka sina Agnes at Gael para kumuha ng mga pangontra sa aswang. Hindi rin naman sila nagtagal at bumalik na rin sila. Pero bago pa man sila makabalik ng tuluyan sa kinaroroonan ni Mang Berto, ay nakasalubong na nila ang matanda kasama si Jacob. Ay, Mang Berto, ano pong nangyari? Naitakas ko si Jacob kay Kiray. Umalis siya saglit kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para makuha ang pinsan ninyo. Pero wala siya sa kanyang sarili at wala rin siyang malay. Ano pong gagawin natin kay Jacob? Paano po siya makakabalik sa kanyang sarili? Mamaya na natin isipin. Mas unahin natin ang kaligtasan natin. Hindi magtatagal. Babalikan kayo ni Kiray kaya maghanda na kayo. Nasaan ang mga pangontrang kinuha ninyo? Mang Berto, ito lang po ang meron sa aming bangka Asin at buntot pagi. Sapat na po kaya to? Isang plastic na asin. Malaki naman po at saka 3 buntot pagi. Sapat na yan. Dalhin na muna natin si Jacob sa bangka. Hindi! Hindi niyo siya maaaring kunin sa akin! Ibigay niyo sa akin si Jacob! Naku! Nandiyan na siya! Mang Berto, si Kiray na ba yan? Oh, siya nga! Yan na po bang tunay niyang anyo? Bakit ganyan ang itsura niya? Ang ganda niya naman kanina. Kulubot na ang balat ngayon. Gulo-gulo na ang kanyang buhok. Para na siyang hindi si Kiray Kagaya ng sabi ko sa inyo, hindi maganda ang tunay na itsura ng isang aswang. Maganda lang si Kiray para linlangin kayo at madali niya kayong mabiktima. Ibigay niyo na sa akin si Jacob! Parang awa niyo na! Kailangan ko na ng dugo! Agnes, dali mo na si Jacob. Kami na ang bahala kay Kiray. Sige po, Mang Berto. Babalik rin po kagad ako kapag nadala ko na si Jacob sa bangka. Mang Berto, makakaya ba natin siya? Parang mas malakas siya sa atin Makakaya natin siya, Gael. Magtiwala ka sa sarili mo. Kahit papano naman po may alam ako sa pakikipaglaban. Dahil sa kakalaro namin na espadahan nung bata pa ako. Sana lang nga magamit ko ngayon. Kaya natin to. Basta magtutulungan tayo. Ano po ang gagawin natin? Hawakan mo ng mahigpit ang buntot paging dala mo at humanda ka sa kanyang pagsugod. Ibalik mo si Jacob dito, Agnes! Kailangan ko siyang patayin! Gael, protektahan mo si Agnes para hindi makuha ni Kiray si Jacob! Mang Berto! Tulong! Baka makuha na ni Kiray si Jacob! Ako na ang bahala. Bilisan mo. Dalhin mo na kaagad si Jacob sa bangka. Ako ang haharap sa aswang na to. Umalis ka dyan, Kiray! Hindi mo pwedeng kunin si Jacob o kahit sino sa amin. Tumabi ka dyan! Tama na ang pagpatay sa mga tao, Kiray. Tanggapin mo nang hindi na mababalik ang itsura mo. Tigilan mo na sila. Hindi pwede! Hindi pwede! Kailangan ko ng dugo ng tao! Hindi ako mananatili sa ganitong anyo! Hindi maaari! Pagkadala naman ni Agnes kay Jacob sa bangka, bumalik siya kagad para tumulong. Mahigpit niyang hinawakan ng buntot pagi at humanda sa pag-atake. Mga hayop kayo! Papatayin ko kayong lahat! Tumigil ka na, Kiray. Kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, tanggapin mo nang hindi na may babalik ang itsura mo! Hindi! Tantanan mo na kami! Gusto lang naming maghanap buhay! Ayaw naming mamatay! Kaya siguro takot ang ibang tao sa islang ito
Dahil totoo nga may aswang at hindi nila kayang labanan. Bukod doon, ayaw rin nilang mamatay at binabalaan ko sila sa tuwing may naliligaw ditong mangingisda. Hindi sila pwedeng makita ni Kiray dahil hindi sila tatantanan ng babaeng yon. Paano ba natin siya mapapatay? Mukhang malakas siya eh. Gamit ang buntot pagi. Maging maingat kayo sa pagsugod sa kanya. Hindi siya basta-bastang babae. Kayang-kaya niya kayong talunin. Huwag kayong mag-alala. Gagabayan tayo na may kapal. Basta't magtutulungan lang tayo. Ilang saglit nga lang ay sumugod na ang mandarangkal sa kanila at pinilit silang lumaban gamit ang buntot pagi na kanilang dala. Hinampas ni Agnes ng 2 beses ang dibdib ni Kiray dahilan para mapaatras ito. Kinuha naman ni Gael ang pagkakataong yon para hampasin si Kiray sa likuran. Pero hindi pa rin nagpatinag ang aswang dahil nakuha pa nitong makatakbo palayo sa kanila. Habulin natin! Papunta siya kay Jacob! Naku, hindi pwede. Bumalik ka dito! Nasaan ang asin? Sabuyan niyo siya ng asin! Mang Berto, nasa na ang duwende mong kaibigan? Baka pwede nila tayong tulungan. Nandyan lang sila sa paligid. Alam nila ang kanilang gagawin. Kaya huwag mo na silang problemahin. Kiray! Bumalik ka dito! Huwag mong patayin si Jacob! Huminto ang babae at galit silang hinarap. Gamit ang kanyang mga mata na parang nag-aapoy sa galit, ay muli siyang sumugod kay Agnes. Dahil sa gulat ng binata ay nakuha siyang itulak palayo ni Kiray. Nanlalaki ang mga matang nakatingin si Gael sa kanyang pinsan nang tumalsik siya sa malayo at napaubo dahil sa sakit ng dibdib at likod. Ah! Tigilan mo na kami! Titigil lang ako kapag napatay ko na kayong lahat! Jacob! Wag! Kailangan ko ng mga dugo niyo para mabuhay ako! Hindi kayo pwedeng umalis ng isla na to na wala akong napapakinabangan! Bago pa man masakal ni Kiray si Gael, ay bigla na lamang may ugat na lumabas mula sa buhangin galing sa puno na malapit sa kanila at pinuluputan ng mga paa ni Kiray dahilan para mapaupo sa buhanginan si Gael. Ah! Ang sakit ng leg ko! Gael, tumayo ka dyan! Ano ito? Hindi! Hindi pwede! Pakawalan niyo ako! Alisin niyo ito! Huwag mo lang piliting lumaban pa kung gusto mo pang manatiling buhay, Kiray. Pinagbigyan ka na ng mga duwende. Pero ngayon, kailangan mo na magbayad sa kasalanan mo. Hindi! Hindi! Papatayin ko kayong lahat! Hindi maaari ito! Lumitaw galing sa kung saan ang 3 duwende at nakatingin ng masama kay Kiray ang mga ito. Gamit ang natitirang lakas ni Kiray ay nagawa niyang makaalis sa ugat na pumupulupot sa mga paa niya na ikinagulat naman ng lahat. Paano niya nagawang makatakas mula dun? Mang Berto, ano na pong gagawin natin? Kailangan nating tulungan ng mga duwende na labanan siya. Agnes, ihanda mo ang buntot pagi mo. Pagtulungan natin siyang hagupitin. Sige! Sabuyan niyo kagad ng asin kapag may pagkakataon para hindi siya kagad makakilos at ang mga duwende na ang bahala sa iba pang gagawin. Sige po. Sa tingin niyo ba matatalo niyo ako ng ganun-ganun na lang? Hindi niyo pa ako kilala ng lubusan, kaya huwag kayong umarte na may alam kayo sa akin! Sapat na ang mga nalaman ko sa'yo at alam ko rin ang kahinaan mo. Hanggat wala ka napapatay na tao at naiinom na dugo, hindi ka na magtatagal. Yun ay kapag hindi ko kayo napatay. Pero alam niyo namang hindi ako magpapatalo. Kaya mamamatay kayong lahat sa isla na ito. Hindi mangyayari yun. Lalaban kami hanggat kaya naming lumaban. Hindi sapat ang lakas na meron ka ngayon kumpara sa lakas namin. Alam kong nanghihina ka na, Kiray. Huwag ka nang magpanggap na malakas ka pa. Tama na! Tumigil ka ng matanda ka! Ang dami mong sinasabi! Humanda kayo. Susugod na siya sa atin. Maging maingat kayo sa pagsugod niya. Mang Berto! Nandyan na po siya! Sa inyo po siya papunta! Agnes, alam mo na ang gagawin mo. Hindi niya dapat mahawakan si Mamberto. Dahil magiging delikado kay Mamberto kapag nasugatan siya ni Kiray. Oo! Akong bahala kay Mang Berto! Kaya ko pa lumaban. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ilag! Mabilis na nakaiwas si Mang Berto sa ginawang pagsugod ni Kiray sa kanya. Kaagad rin namang lumapit sa aswang si Gael at hinagupit ito ng buntot pagi sa likuran.
Agnes, tulungan mo ako! Oo, ito na! Hindi ko kayo paaalisin ng buhay sa isla na ito! Mamamatay kayong lahat sa kamay ko! Yun ay kung kaya mo kaming talunin. Gawin mo ang sinasabi mo. Dahil hindi kami titigil hanggat hindi ka namin napapatay. Sisiguraduhin namin na wala ka nang mabibiktima. Kung talagang papatayin mo na kami, ipakita mo sa amin na kaya mo! Gael, sige pa! Huwag niyo siyang titigilan sa paghagupit ng buntot pagi! Gamit ang natitirang lakas ni Kiray, mabilis siyang lumapit kay Gael at tinangka nitong sakali ng lalaki. Pero mabilis ang naging kilos ni Agnes. Hindi pa man nahahawakan ng tuluyan ng aswang si Gael, inipon na ni Agnes ang kanyang lakas at buong tapang na hinagupit nito ang braso ni Kiray dahilan para malapnos ang balat nito. Sinabayan pa yon ng hagupit ng buntot pagi ni Mang Berto sa likuran ng aswang. Hindi rin naman nagpatinag ang binata. Habang namimilipit sa sakit si Kiray ay mabilis na lumapit si Gael para hampasin din ang buntot pagi sa dibdib ang aswang. Kiray! Bumaba ka rito! Lumipad na naman siya! Hindi natin siya maaabot! Naghahanap lang siya ng magandang tiyempo para sugurin tayo. Hindi niya tayo mapapatay! Nararamdaman kong mahina na siya! Marami na siyang sugat sa katawan! Nakita ko rin ang mga sugat niya. Hindi na biro yun kung normal na tao lang siya. Agnes! Ilag! Susugod si Kiray! Hayop! Teka Agnes! Ikaw, susugod ka pa rin? Wala ka talagang kadala-dala! Gael, hagupitin natin ng buntot pagi si Kiray. Huwag mong hayaan na masugatan ka niya. Umalis ka sa ibabaw ni Agnes! Hagupitin na natin siya. Nahihirapan ng huminga si Agnes dahil sa pagkakasakal niya. Umalis ka dyan! Tama na! Agnes, tumayo ka na! Ang sakit ng leg ko! Ang sakit ng pagkakasakal niya! Hayop! Mga hayop kayo! Agnes, doon ka muna sa likuran. Bawiin mo muna ang lakas mo. Kami na ang bahala rito. Hindi! Lalaban ako! Kaya ko pa po, Mang Berto! Sigurado ka ba? Opo! Papatayin natin ang aswang na yan! Kung ganon, humanda kayo. Tatapusin na natin ito. Nakakailan na siya. Muntik niya na tayo mapatay. Hindi na ako makakapayag pang masaktan niya tayo ulit! Pagbaba niya, hampasin kagad natin siya ng buntot pagi. Gael! Ilag! Mabilis na nakailag si Gael sa ginawang pagsugod sa kanya ni Kiray. Pinagtulungan naman ni Agnes at Mang Berto na hagupitin ng latigo ang aswang. Kinuha naman ni Gael ang pagkakataong yon para sabuyan ng asin si Kiray. Umatungal ng malakas ang aswang dahil sa pagkakalapnos ng kanyang balat. Sige ba, hatawin pa natin! Wag! Sige pa, hampasin pa natin. Hindi na dapat siya makatakas. Ang mga duhende, nariyan na. Gumagalaw na sila uli. Muling nagpamalas ng kapangyarihan ng tatlong duwende. Kitang-kita nila kung paano pagalawin ng mga ito ang ugat ng mga puno sa malapit, pinagapang nila ito patungo kay Kiray at binalot ang buo nitong katawan. Kahit nagpupumiglas ang aswang ay hindi na ito makaalis sa pagkakagapos. Panay na lang ang kanyang atungal habang sinasalo ang mga atake sa kanya. Hampasin pa natin siya! Nasasaktan na siya. Umiiyak na. Tignan nyo. Yung mga ugat, pinapasok ang katawan ni Kiray. Ha? Hinahatak na ng mga ugat si Kiray at anong nangyayari? Inululubog sa lupa ang katawan niya. Naku po, magiging pataba na siya ng lupa. Patay na siya. Nagganda tupi ang katawan niya dahil sa mahigpit na pagsabit ng ugat sa kanya. Ibinaon talaga siya sa lupa ng mga duwende. Kaya naman pala gawin yun ng mga duwende. Bakit hindi pa nila ginawa noon pa? Parang nasabi ko na ang sagot dyan, di ba? Tulog ka ba nun? Parang hindi naman. Naaawa rin ako sa kanya, pero mas naaawa ko sa mga taong pwede pa niyang mabiktima. Salamat po sa tulong niyo at pagligtas kay Jacob. Tsaka sa amin na rin po. Sana bumalik na sa sarili si Jacob pagkagising niya. Babalik din siya sa kanyang sarili. Hayaan niyo na lang muna siyang magpahinga. Mang Berto, marami pa po ba ang kagaya ni Kiray dito sa isla? Marami, pero hindi niya kagaya na pumapatay ng tao. Hindi lang naman mandarangkal ang mga aswang dito.
Mandarangkal po ang tawag sa kagaya ni Kiray? Oo, kailangan niya kasi ng dugo ng tao para mapanatili niya ang kanyang magandang itsura. Wala nang katatakutan ngayon ng mga tao na pupunta rito sa isla dahil wala nang aswang. Hindi ka talaga nakikinig. Marami pang araw, hindi ba? Hindi lang nambibiktima ng tao ang mga iba. Ang hiling ko lang sa mga taong pupunta rito, sana pangalagaan nila ang malinis na isla at huwag nilang aabusuhin kung ano man ang nakikita nila rito. Dahil hindi lang aswang ang pwedeng umatake. May iba pang nilalang ang nakatira dito na pwedeng magbigay ng parusa kagaya ng mga duwende. Mabuti nga po hindi pinarusahan si Gael eh. Mababait naman sila. Huwag lang silang sasaktan at huwag aabusuhin ng tirahan nila. Huwag na nila akong parusahan. Hindi na rin naman ako uulit sa pagiging pasaway ko eh. Madala ka na talaga. Kabahan ka na sa mga duwende na yan. Ang angas po no? Hindi ko inakala na totoo pala ang duwende at aswang. Akala ko kwento lang talaga yan eh. Saka ang kwento, ang duwende raw ay may puti, itim at pula. Meron palang lila. Oo, dahil yun sa kulay ng damit nila. Kaya tinawag ko silang duwendeng lila. Pero kabilang sila sa mga puting duwende na tinatawag. Mabubuting duwende kasi ang mga yun. Marami pang mga nilalang dito sa mundong hindi natin basta-basta makikita. Hindi lang tayong nabubuhay rito. Kaya dapat pangalagaan ang mundo para sa lahat. Mang Berto, siguradong magkakasundo kayo ni nanay kapag nagkita po kayo. Kaya nga po, albularya din po siya eh. Sa kasamang palad nga lang, may sakit po siya ngayon at hindi na kaya ng mga halamang gamot. Kaya kailangan na po siyang dalhin sa ospital. Kaya nga po nagdodoble kayod po kaming magpipinsan para po madala namin siya sa syudad at doon namin siya ipagamot. Ano bang sakit niya? Baka pwede akong tumulong. Sa tingin ko po sa puso, kasi nahihirapan po siyang huminga eh, at saka may hika rin po. Iniisip po namin na baka dahil na rin sa kanyang katandaan kaya ganun. Hindi pa rin po namin siya napapatingin sa doktor eh. Hindi kayo dapat nagbibigay agad-agad ng sakit kung hindi naman pala napatignan sa doktor. Eh ano bang sintomas? Ang kanyang ubo ay may kasama ng dugo. Hindi na nga rin po siya makakain ng maayos eh. Di hindi sa puso ang sakit niya. Baka sa baga. Ako ang bahala. Marami akong alam na halamang gamot. Huwag muna kayong umalis bukas hanggat hindi ako dumating, ha? Susubukan ko kayong tulungan. Gagawa ako ng gamot baka sakaling gumaling siya. Pero, mas magandang dalhin niyo pa rin siya sa ospital para matignan ng doktor at makainom ng gamot na para talaga sa kanyang sakit. Maraming salamat po, Mang Berto. Malaking tulong po sa amin yan. Ma'am Berto, gusto niyo po ba yung isdang nahuli namin? Masasarap po yun. Ano ka ba naman? Alam mong nasa dagat din siya eh. Aba, gusto ko ang mga isda. Hindi ako tatanggi dyan. Marami kayong huli, ano? Marami talaga mga isda rito dahil walang nanguhuli dito. Kaya nga po eh. Mang Berto, kakapalan ko na po ang mukha ko. Oh, bakit? Pwede po ba kaming kumuha ng mga prutas? Dadalhin lang po namin pauwi sa pamilya namin. Kung hindi naman po, ayos lang din po. Ikaw talaga? Hindi ka pa nakontento sa kinain mo? Ito naman, nanghihingi lang ako eh. Abay, oo naman. Pero sa mga duwende kayo magpaalam. Baka hindi lang prutas ang ibigay nila sa inyo. Ayun! Salamat po, Mang Berto. Walang anuman. Salamat din sa inyo. Mang Berto, bakit po pala nandito kayo sa isla kahit alam niyong delikado dito at may aswang? Naku, mahabang kwento. Pero noong kasi, naligaw ako rito. Tapos nalaman ko na maraming halamang gamot dito. At marami ding aswang. Pero tinulungan ako ng mga duwende para hindi malapa ng mga aswang. Mula noon, naging kaibigan ko na sila. Kaya nagpapabalik-balik na ako rito. Ganun po ba? Kaya po pala halos alam niyo ang nangyayari dito. Bumalik na kayo sa inyong bangka at magpahinga. Baka po gusto niyo munang sumama at makipagkwentuhan muna sa amin habang nagkakape. Magandang ang ideya yan. Hindi na ako tatanggi. Yun! Tayo na po! Habang nagkakapi sila,
Nabuhay naman ang dugo ng magpinsan. Nasabik sila sa mga kwento mula kay Mang Berto, kaya habang nagkakapi sila, panayan tanong nila ng kung ano-ano sa matanda. Halata naman kay Mang Berto na masaya siyang makipagkwentuhan, kaya naibida niya ang ilan sa kanyang mga nalalaman. Mang Berto, sabi niyo po maraming aswang dito sa isla. Kahit saang parte ka ng lugar pumunta, may makikita at makikita kang aswang. Yun nga lang, kapag hindi mo alam kung paano malalaman kung aswang ba sila o hindi, talo ka. Di ba po kapag aswang masasama? Kaya nga po takot ang mga tao sa kanila kasi masasama sila. Hindi lahat ng aswang masama. Ang iba sa kanila, mababait at may respeto sa mga tao. Ang mali lang talaga ng ibang tao ay nag-aakusa kagad sila. Kaya napipilitan din ang mga aswang na lumaban. Dahil kapag hindi sila lumaban, mamamatay sila. Meron din po ba kayong kaibigang aswang? Oo, pero kadalasan itong mga duwende na to ang kasama ko. Tinutulungan din kasi nila ako sa panggagamot. Silang nagbibigay sa akin ng mga halamang gamot na kailangan ko. Ang astig nga po Paano nyo naman po naiintindihan ang mga sinasabi nila? Hindi po namin maintindihan Kaya nga po, kanina parang may gusto silang sabihin sa amin, pero hindi naman po namin maintindihan kung ano. Kapag gusto ka nilang kausapin, maiintindihan mo sila. Kung hindi mo sila maiintindihan, yun ay dahil pinangungunahan ka ng takot. Napasarap na ang usapan nila. Nagtatawanan sila pero mahimbing pa rin ang pagkakatulog ni Jacob. Matapos ang ilan pang minuto ay nagpaalam na ang matanda para makahanap ng halamang gamot na ipapadala sa kanila. Tignan mo tong lalaki na to. Ang dami na nangyari dito pero siya tulog pa rin. Hayaan mo na, mabuti ng tulog siya kesa naman habol siya ng habol kay Kiray. Di mas lalo pa tayong mahihirapan nun. Sa bagay. Magpahinga na tayo, pagod na ako Ako rin naman, gusto ko na din matulog Bukas na bukas din aalis na tayo sa isla na to. Ayaw mo na bang bumalik dito? Depende, baka kasi sa susunod may mas malala pang mangyari sa atin dito. Pero patay na si Kiray. Pwede na tayong bumalik dito kahit kailan natin gusto. Nagpaalam na rin naman tayo Ang sabi ni Mang Berto, pwede daw basta wag aabusuhin ng isla. Oo nga, pero hindi pa rin natin alam kung anong mangyayari sa atin ulit pagbalik natin dito. Kaya mabuting wag na tayong bumalik. Babalik ako. Sayang din naman kasi ang makukuhang isda. Ang kulit mo rin Isipin mo kasi Agnes, tayo lang ang nakakaalam ng lugar na to dahil takot ang mga tao na pumunta. Ngayong wala na ang katatakutan nila, kaya wala na rin tayong dahilan para matakot. Malaya na tayong mangisda sa islang to. Wala? Maraming aswang dito, no? Ang bilis mong makalimot, Tsaka paano kung magtaka mga taga-baryo kung saan tayo nanghuhuli ng isda? Di wag nating sabihin. Kung sabihin man natin dito tayo sa isla kuliglig kumukuha, sigurado naman akong hindi nila tayo paniniwalaan Saka mas maganda't hanggat hindi gumagaling si Tia, hindi rin tayo titigil sa pangingisda. Kailangan mo ng pera, di ba? Saka sana lang din makatulong si Mang Berto sa sakit ni Tia Rosa. Nang hindi na natin kailangan pumunta sa bayan para ipagamot siya. Sigurado kasi kung malaki ang gagastusin natin sa ospital Malaki talaga. Matapos makapag-usap ang dalawa ay nagpahinga na rin sila. Pagkagising ni Agnes kinabukasan ay nagulat siya dahil nawawala na naman si Jacob. Gael, gising! Bilisan mo! Hindi ko makita si Jacob! Wala siya sa bangka! Ha? Saan naman siya pumunta? Hindi ko nga rin alam Hanapin na lang natin, bilisan mo! Baka hinahanap niya na naman si Kiray. Patay na yun Saan naman kaya yun pupunta? Ang lakas talaga ng tama niya ron Minsan na nga lang magkagusto, talagang sa aswang pa. Umayos ka nga, huwag mo yang iparinig sa kanya kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Totoo naman Bumaba ka na nga ng bangka at tulungan mo na akong hanapin siya. Baka mamaya kung ano na naman ang nangyari dun Istorbo talaga sa pagtulog si Jacob. Wala man lang ako maayos ng pahinga dahil sa kanya Pag-uwi na lang natin ka bumawi ng tulog. Saan naman natin siya hahanapin? Doon sa kinuhanan natin ng prutas kagabi. Habang naglalakad ang dalawa ay bigla na lang sumigaw si Jacob. Agnes! Gael! Oh, si Jacob yun Kasama niya si Mang Berto.
Mang Berto! Ikaw talaga! Aray ko naman! Masakit yung Gael! Paano kasi? Akala namin kung ano na nangyari sa iyo eh. Ayan, Jacob, natroma na sa'yo mga pinsan mo. Bakit? Ano ba nangyari? Wala akong maalala eh. Wala kang maalala? Bakit? Sus, sa sobrang pagkahumaling mo kay Kiray, munti ka nang mamatay. Ha? Bakit naman? Saka nyo na yan pag-usapan. Oh, ito ang gamot. Baka sakaling makatulong ito. Langis? Naku, maraming salamat po, Mang Berto. Malaking tulong po ito kung sakaling gumaling si nanay. Mga halamang gamot yan at ginawa kong langis. Salamat sa mga kaibigan nating duwende at tinulungan nila akong makagawa ng langis na yan. Ipainom nyo yan sa kanya. Araw-araw 1 kutsara lang, ha? Opo, salamat po talaga ng marami sa tulong nyo. Mang Berto, kukuha rin po kami ng prutas ha. Iuuwi po namin. Oh, may nakuha na nga si Jacob eh. Inunahan niya na kayo. Tignan mo na, gahaman ka talaga. Hindi mo man lang kami ginising. Ang sarap kaya ng tulog nyo. Umihilik pa nga kayong dalawa eh. Pasensya naman ha, pagod na pagod kaya kami sa nangyari kagabi. Kaya nga eh, kung alam mo lang kung paano namin pinatay si Kiray, ay talaga naman, baka hindi mo kayanin. Ano? Pinatay niyo si Kiray? Bakit niyo pinatay si Kiray? Ayan, tulog pa. Ang huli kong natatandaan, tinawag ako ni Kiray tapos ayun, nakatulog na ako. Tama na nga ang tungkol sa kanya. Kumuha na kayo ng mga prutas at kailangan na nating bumalik sa baryo natin para maibenta na rin natin ng mga isda. Baka mabilasa na yan. Oo nga pala, baka mamaya tunaw na ang mga yelo na nilagay natin sa isda. Matapos mamitas ng mga prutas, ay nagpaalam na ng maayos ang magpipinsan kay Mang Berto. At kaagad na rin silang umalis ng isla na may ngiti sa mga labi, bit-bit ang mga karanasan nila sa isla. Habang pumapalaot, panay pa rin ang tanong ni Jacob sa dalawa. Agnes, ano ba talaga nangyari kagabi? Bakit niyo pinatay si Kiray? Aswang kasi siya, Jacob. Munti ka na nga nun patayin eh. Mabuti na lang naligtas ka ni Mang Berto. Kung hindi, baka patay ka na ngayon at umiiyak na kami. Huwag mo akong isama, hindi ko iiyakan yan ha. Wow ha? Eh kasi naman, ang lakas ng tama mo kay Kiray. Sa dami na pwede mong magustuhan, talagang sa aswang ka pa nagkagusto. Aswang si Kiray? Oo, at inakit ka niya, kaya nawala ka sa pag-iisip mo. Kaya magpasalamat ka sa mabubuti mong pinsan at buhay ka pa rin ngayon. Oo na, salamat sa buhay niyo at nailigtas niyo pa rin ako kay Kiray. Sayang lang, ang ganda niya pa naman. Siguro kung ikaw ang nakakita sa tunay na itsura ni Kiray, hindi mo talaga sasabihing maganda siya. Talaga, kasi ang pangit talaga ng itsura niyan kagabi. Sabi nga rin sa akin ni Mang Berto, tapos tinulungan pa daw kayo ng mga duwende? Oo, hindi mo nakita kung paano nila gamitin ang magic nila eh. Ang angas kaya, Jacob. Yung ugat ng mga puno na pagalaw nila at yun ang pumatay sa kanya. Sayang naman, hindi ko nakita. Sayang talaga. Puro ka kasi tulog eh. Hindi ko nga alam na nakatulog ako eh. Nang makauwi na sa kanilang baryo ang magpipinsan, ay gulat ang lahat nang makita ang marami nilang huling isda. Hindi makapaniwala ang mga tao sa dami ng kanilang huli. Ilang araw silang nagpahinga sa pangingisda bago sila nagkita-kitang muli. Tuwang-tuwa si nanay sa dami ng huli natin. Dapat lang no, sobra pa nga yung nabenta natin eh. May pagkain pa tayo sa bahay. Nga pala Agnes, kumusta na si Tia Rosa? Oo nga, ano nang balita kay Tia Rosa? Magaling na ba siya o dadalhin pa natin siya sa ospital? Hindi na kailangan, nakakatayo na siya. Epektibo yung langis na binigay sa atin ni Mang Berto. Lumalakas na ulit si nanay. Akala mo hindi galing sa sakit eh. Ganado na siyang kumain at nababawasan ng ubo kahit papano. Ay, salamat naman kung ganun. Basta ituloy-tuloy mo lang ang pagpapainom ng langis kagaya ng sabi ni Mang Berto. Kaya nga, salamat talaga kay Mang Berto. Marami na tayong magagawa sa pinagbentahan natin ng isda, di ba? Malaki-laki ang kinita natin. Hindi nga matigil sa pagtatanong tong mga kapitbahay natin eh. Kung ano-ano nang sinasabi. Sa akin din eh, sa tuwing makakasalubong nila ako, kunwari na lang wala akong naririnig para naman hindi na paulit-ulit ang tanong nila.
Sinabi ko sa kanila na sa isla kuliglig tayo ng isda. Ayaw din naman nilang maniwala. Sabi na kahit sabihin natin ang totoo, wala pa rin talaga maniniwala sa atin. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, buhay tayong nakauwi. Tama, at wala tayong sugat. Ikaw lang, sinakal kaya ako ng kiray na yun. Ako rin muntik na akong mapatay ng babaeng yun. Ang lakas kaya niya, hindi pangkaraniwan ang lakas niya kahit babae siya. Buti na lang talaga, hindi tayo nagpatalo. Kung hindi, baka lahat tayo wala ng dugo sa katawan. Bakit naman? Malamang sinipsip na tayo ni Kiray kasi ang magpapabalik sa kanya sa maganda niyang itsura, ang dugo at buhay ng tao. Akala mo anghel kapag maganda. Pero ang totoo, mas malala pa sa demonyo ang itsura niya. Bakit kaya nabubuhay pa ang mga masasamang aswang no? Perwisyo lang sila sa mundo natin eh. Siguro para maging balanse na rin ang mundo. Kasi kung wala din sila, siguradong inabuso na ng tao ang kalikasan. Maging ang mga duwende at engkanto kung wala sila, baka wala na rin tayo. Sa bagay, yun rin nga ang sabi sa akin ni Nanay. Si Tia Rosa rin ang nagsabi sa akin nun Ibig sabihin lang nun, may mabuti at masamang aswang. Oo, at si Kiray, isa nga sa mga masasamang aswang na pumapatay ng tao. Dapat hindi nga nabubuhay ang mga ganun. Mabuti naman patay na siya. Makakabalik na tayo ng payapa sa isla na yon. Oo nga, pero itong si Agnes nagdadalawang isip yata Sino ba namang hindi? Baka kasi mas malala pa doon ang mangyari ulit sa atin. Baka hindi lang mandarangkal ang makalaban natin sa susunod. Ayos lang yun. Ang mahalaga, alam na natin sa sarili natin na kaya natin lumaban sa kanila. At hindi na ako matutulog. Tutulong na ako sa inyo. Siguraduhin mo lang. Ikaw pa, ang dali mong malinlang. Hindi na nga promise! Oo na, makikipag-away ka pa Hindi man sila paniwalaan ng mga taong nagtatanong sa kanila kung ano ang naging karanasan nila sa isla na yon ay wala nang pakialaman tatlo. Dahil para sa kanila, isa yung hindi kapani-paniwalang alaala na hindi nila makakalimutan pa. Ni hindi nila akalain na makakakita sila ng mga nilalang na dati ay sa palabas at kwento lang nila naririnig pero totoong nakita ng kanilang dalawang mata at nagawa pa nilang magkaroon ng eksena kasama ang mga hindi pangkaraniwang nilalang. Sana po ay nagustuhan nyo ang kakaibang kwentong ito. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kay Rason Yao from Kuwait, kay Sir James Omison, kay Ma'am Ivy Brandares, kay Farmaland, kay Sheila Gallardo, hello po kay Queenie Angeles na magba-birthday po ngayong August 27, advance happy birthday sa'yo mula sa Lola Rizalina Angeles mo, kay Ma'am Maria Cristina, kay Claire Jaren, kay Insabian at sa Balaoy family, kay Sir Jerry Burden ng Jerry Works Upholstery, kay KMM, kay Ma'am Romeline Mahilum, kay Ma'am Sherlyn Joseco, kay Ma'am Krisha Ann de la Cruz na nag-comment po sa Manlolokong Binata upload, ang sabi po niya, nauubos sa mga gawain niya sa bahay nang di namamalayan dahil nakikinig daw po siya sa stories natin at hindi daw po nakakasawa ang mga kwento natin. Naku, salamat po ma'am. Sinisikap ko po talaga at ng buong team na bigyan kayo ng mga magagandang kwento para po mapakinggan nyo habang nasa trabaho kayo o may ginagawa kayong gawaing bahay. At the same time po, may aral din po kayong makukuha na base sa mga karanasan ng sender natin. Kaya po nagpapalitan tayo ng komento. Thank you so much po sa pakikinig ninyo. Shoutout din po kay Ma'am Jacqueline Dagok, kay Midnight Whispers, kay account na nakikinig po all the way from Lebanon, kay Ma'am Del Kabusbusan at kina Rochelle, Helen at Vic, kay Sir Mark Alvin Baril. Ayan sir ha, wag po kayo magtatampo na shoutout ko po kayo ulit. Na-appreciate ko po ang mga comments nyo at papuri. Salamat po talaga sa suporta at pakikinig. Hello din po kay Ma'am Purificacion Pasinoble, kay Ma'am Milaine Jordeline, kay Ma'am Annabel Bungaos from Jeddah, kay Ma'am Wilma Leses at sa asawa niyang si Jerome Musa, kay Broken Vow, kay Benny Ocampo, kay Ma'am Jessica Pailagaw na 3 beses na raw po niya pinakikinggan ng labanderang mag-ina dahil hindi raw po nakakasawa. Salamat po ma'am.
Hello din po kay Muhammad Sultan, kay Ma'am Minerva Concepcion, kay Ma'am Wenny Rose Ramos Pelictro, kay Sir Raymart Afable, at sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Jaja Barakel, kay Ma'am Mel Santarita, kay Sigbinan sa Sweden, kay Ma'am Ami Yong, Ma'am Raquel Hasegawa, kay Ma'am Corazon Cacalda, kay Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Rosalina Bugayon, kay Ma'am Alma Flores, kay Ma'am Honey Austria na nag-comment po na I love the narrator voice. Naku, thank you po Ma'am at nagustuhan po ninyo ang boses ko. Shoutout din po sa iba pa nating avid listeners na sina Ma'am Elizabeth Dunca, Ma'am Rowena Ausa, Sir Lance, kay Ace, kay Hannah Maylin Sesgundo, kay Ma'am Milrose Timate, kay Pinky Ko, kay Mardy Suzuki na lagi pong may smiley emoji sa comments niya, kay Sir Ramil Fairolin, kay Ma'am Remily Natura, kay Ma'am Lisa Takada, at kay Ma'am Martina Angdasan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-comment. Abangan po ninyo ulit ang mga susunod nating upload ha, at wag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Para po mas madali ninyong makita kung may mga bago tayong upload, pindutin lang po ninyo ang notification bell para po updated kayo sa mga upload natin. Asahan ko pa rin po ang inyong suporta para ma-reach naman natin ang 100k subscribers ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.